July 15 po, 2020, we have a total of 688 cases here in Region 6. 510 or 74% of these cases ay nanggaling po sa mga grupo ng ating mga returning OFWs at LSIs. Makikita po natin na ang ating karamihan ng ating kaso ay nasa edad na 21 to 30 years old at ang pinakabatang nagka-COVID-19 dito sa Western Visayas ay 2 months old at ang pinakamatanda naman po ay 94 years old. Ang mga kalalakihan po or 57% ng ating male population ang karamihang tinamaan ng COVID-19 sa Western Visayas. In our next slides, makikita po na karamihan ng ating kaso ay mga asymptomatic contacts. Karamihan po sa kanila ay nanggaling po sa grupo ng mga returning OFWs at locally stranded individuals. Sa ngayon, 57% ay kalusukuyang naka-quarantine. Sa susunod na slides natin makikita na ang Western Visayas ay currently mayroong 430 active cases at ang mga naka-recover na natin ay nasa 36% ng kabuuang kaso ng COVID-19 at ang mga namatay ay nasa 1.7%. Sa mga operations ng detection natin, sa kasalukuyan mayroon na tayong 4 na testing laboratories dito sa Western Visayas. 3 ay galing sa government laboratories and facilities at isang pribadong health facility. Kasalukuyan po nating nakapaprocess po ng 300 to 800 samples per day ang 4 na laboratories natin at ang ating average turnaround time po ay nasa 3 to 10 days. Sa ngayon, ang pinakamaraming samples natin ay natitest mula sa Western Visayas Medical Center na mayroong 35,466 samples tested at mayroong 31,326 individuals tested. Mayroon pa rin tayong 6 na hospital o mga laboratorio na kasalukuyang nasa personal training o stage 3 ng ating testing capacity at mayroong 2 hospital na nasa validation at self-assessment. In terms naman po ng contact tracing natin sa Region 6, kasalukuyang mayroong 253 contact tracing teams with 3,113 members o kabuuhang 31% dahil sa ating minimum standard na 1:800 population. 78% naman po ng mga na-organize na natin at na-hire ng contact tracing team ay nakapag-training na po. Sa kasalukuyan, as of the July 14 contact tracing report natin, mayroong 75% o 458 out of the identified 611 contacts ang na-trace na po natin. Mayroon po tayong total ratio of 1:8. Sa atin naman pong mga returning OFWs, 37% ay nanggagaling po sa ating Iloilo province at kasalukuyan po ang pinakamaraming OFWs na infected po ay nanggaling sa probinsya ng Negros Occidental. Sa kabuuhan, out of the 9,026 na nakauwi na mga ROFs natin, mayroon po tayong 123 or 1.3% na na-infect dahil po sa kanila mula po sa kanilang bansang pinanggalingan o sa mga lugar kung saan po sila na-stranded. Para naman po sa ating mga locally stranded individuals, kasalukuyan po nakapagtala na tayo ng 24,207 na bumalik ng mga Ilonggos at saka taga-Western Visayas dito sa ating rehiyon at kasalukuyan po nakapagtala ng 387 o 1.6% ng mga locally stranded natin na umuwi ay nagkaroon ng COVID-19. Sa operations po ng isolation, kasalukuyan po mayroon po tayong 6,522 beds dedicated sa ating mga kaso ng COVID-19. Halos po lahat ng 57% ay nanggaling sa probinsya ng Negros Occidental. Malimit po dito sa Region 6, halos lahat po ng mga LSI, ng mga kaso natin ay dinadala po natin sa mga ating mga temporary treatment and monitoring facilities. Kaya po nababawasan po ang contamination sa kanilang mga bahay. Para naman po sa mga dedicated beds natin, para sa mga COVID-19 cases, kasalukuyan po, marami po tayong beds na dedicated para sa mga probable at suspect cases. At ngayon ay umaabot po tayo sa warning zones sa mga beds na dedicated sa kanila. Para naman po sa mga temporary treatment and monitoring facilities dedicated para sa ating mga returning
OFWs at locally stranded individuals, mayroon po tayong 5,674 dedicated beds na nasa 213 facilities. Makikita po natin na sa mga probinsya at city ng Western Visayas, umabot po sa 100% ang current occupancy ng Iloilo City dahil po ito'y sinasadyang gamitin na naman ng mga ROFWs natin. Kaya kung ilan lang po yung dumadating, yun lang po ang binibili nila sa tuwing araw. In terms naman po ng operations natin for treatment, currently meron po tayong 659 beds dedicated sa ating mga hospital facilities. And sa critical care utilization rate po ng Western Visayas, tayo po ay nasa safe zone pa rin. Hindi lamang po ang mga COVID-19 cases ang gumagamit ng ating critical utilization rate. Makikita po natin na may mga iba pa ring sakit na gumagamit ng ating mga beds sa mga hospitals. And kasalukuyan po nasa warning zone po tayo. Para po sa mga inaugment nating human resource for health, kasalukuyan po, ang pinakamarami po nating na-hire ay mga administrative assistant or mga encoder, nurses, nurse attendants, medical technologists, at medical officer. Para naman po sa mga affected na mga healthcare workers at frontliners, kasalukuyan pong meron po tayong 92 na affected na mga frontliners at healthcare workers. Karamihan po sa kanila or 52 out of the 92 cases are medical or nasa linya ng mga doktor at nurses. Karamihan po sa mga affected na healthcare workers natin ay mga doktor, nurses at midwives. So maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Juanico, at naliwanagan po kami sa kasalukuyang sitwasyon sa Western Visayas at naiintindihan po namin ngayon ang suportang kailangan ng Region 6 mula po sa taong bayan at iba pa hong sektor ng ating lipunan. So bago po tayo magpasalamat kay Dr. Juanico, magbibigay daan muna po tayo sa ilang katanungan galing po sa ating mga taga-subaybay. Doktora, ano-ano po ba ang mga inisyatibong pinatupad ngayon sa Western Visayas? Dr. Juanico? Currently po, Yusek Pergeri, dito po pinag-iigting po natin ang implementation ng ating mga risk-based public health interventions, lalong-lalo na po yung paggagawa ng mga administrative engineering at saka mga environmental controls para po masigurado natin na pag bumalik na po ang 100% or pag pumasok na po ang Western Visayas sa new normal, masisigurado po natin maiiwasan ang pag-transmit or transmission ng ating COVID-19. Napaka-importante yan, Doktora? Kasi alam natin na lahat tayo talaga should transition into this new normal already and we should enforce these minimum health standards. So ang pangalawa naman pong katanungan, paano po magtutulungan ang health at saka business sector upang maging bahagi ng solusyon sa Western Visayas kontra COVID at makabangon mula sa masamang epekto nito sa ating ekonomiya? Doktora? Yes po. So kasalukuyan po, pinag-iigting din natin ang ating coordination sa mga business sectors through our local government units na mapaigting din po ang monitoring at saka masigurado natin na yung mga mag-meet natin yung mga minimum health capacity at nai-implement po yung mga dapat na interventions natin para maiwasan po ang pag-transmit ng ating COVID-19. Ayan. So talagang, Doktora, alam naman natin na meron tayo, isa sa principles ng ating response for COVID-19 is a whole of government and the whole of society approach dito sa paglaban natin sa COVID-19. So kailangan talaga ang pakikipagtulungan natin sa iba't ibang sektor. So Doktora, para naman daw po sa mga interesadong maging bahagi ng solusyon at tumulong sa inyo, katulad po sa contact tracing, convalescent plasma donation, augmenting healthcare workforce, at iba pa ho, paano po ba sila magvo-volunteer or mag-a-apply? So kasalukuyan po, nakita po natin sa datos na pinisenta namin kanina na mayroon po tayong 6,000 gaps in terms of the additional contact tracers na kailangan ng Region 6. So maaari po silang pumunta sa kanilang local government units para po mag-volunteer at para din matugunan din yung kinakailangan nilang training para ma-hire sila ng mga contact tracers. Para naman po sa mga additional human resource na kailangan, meron pa rin po tayong hindi pa na-hire ng mga human resource. So maaari din po silang magtanong sa mga pinakamalapit na mga pasilidad o local government din nila na nag-hire po ng additional human resource para makatulong din po sa pag-asugpo ng COVID-19.
Napaka-importante niya, no, Doktora, para madali pong makakatawag o kaya makapag-coordinate ang mga interesadong tumulong pa sa Western Visayas. So ngayon, Doktora, we have accommodated one question from the media. Galing po kay Red Mendoza ng The Manila Times. Do we still test those arriving locally stranded individuals once they arrive at their home provinces, kahit po na-test na sila dito sa Metro Manila? Doktora? Sa kasalukuyan po, here in Western Visayas, ang ating pong ginagawa dito ay nag-test tayo ng mga dumadating na locally stranded individuals. Dahil po napag-alaman namin na ang minimum criteria lang po para makauwi sila ay medical certificate at ang kanilang travel authority. So hindi po lahat sa kanila ay nakakapag-test din po. So pag wala po silang ebidensya na nag-negative sila at hindi naman po na-ensure na maganda po ang pagka-quarantine nila before po sila sumakay sa mga vessels or mga planes na pinoprovide po ng government natin, mas maigi rin po na tumigil po muna sila sa ating mga facility quarantine at mai-test po dito sa Western Visayas bago po natin sila i-reintegrate ulit sa kanilang mga pamilya. Napaka-importanting parte ng response natin yan, Doktora, no? At saka talagang kailangan din talaga na maging sigurado tayo kung talagang isang tao ay na-screen na maigi doon sa pinanggagalingan nila para ma-prevent natin ang pagpasok kung sakasakali, no, ng impeksyon dito sa ating mga lugar. Doktora, maraming salamat po for your time for today and for giving us all of this information about Western Visayas. Maaari po ba kaming humingi ng mensahe para sa ating mga kababayan galing po sa inyo? Doktora? Yes po. Kaisa po ng national office natin ng Department of Health, ang Western Visayas Center for Health Development sa ating pong bida solusyon against COVID-19. So paalala lang din po natin sa ating mga kapwa taga Western Visayas na gawin po natin palagi ang mga bida solusyon para po maiwasan ang COVID-19. Bawal lumabas ng ating mga bahay pag walang mask. Mag-practice ng pag-sanitize ng ating mga kamay. Iwasan din ang paghawak sa mga bagay na posibleng kontaminado ng COVID-19 virus. Dumistansya ng 1 metro, lalo-lalo na pag nasa crowded places, at alamin ang mga tamang impormasyon para maging sapat ang kanilang pagsugpo ng COVID-19. Maraming salamat po, Dr. Mary Jane Juanico, coming from Western Visayas, CHD. Ikamusta niyo po kami kay Director Marlene Convocar. Maraming salamat po sa inyong oras at sana po ay magtulong-tulong tayo at magpatuloy po ang ating paglaban dito sa COVID-19 dyan sa inyong region. Para po sa updates natin ngayon, makikita po sa inyong screen na mula po sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 16, ang ating active cases ay 38,183. Ang total confirmed cases ay 61,266, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 2,498 cases. Sa mga newly reported cases, meron tayong 1,246 fresh cases at 1,252 late cases. Ang mga kasong iniulat natin ngayong araw ay mula sa submissions ng 71 out of 84 licensed laboratories. Meron din po tayong 467 recoveries na nakita at na-report, kaya ang total recoveries po natin ay 21,440. Sa deaths naman, meron 29 pong nadagdag, kaya sa kasalukuyan po, nasa 1,643 ang total deaths na ating naitatala. Sa mga deaths na ito, 16 po ang galing sa Region 7, 9 ang galing sa National Capital Region, 3 po ang galing sa Region 11 at 1 sa Caraga. Ayon din po sa ating datos, ang age range po ng mga pumanaw sa sakit ay nasa 18 to 80 years old, samantalang 14 or 48% of the deaths ay aged 60 and above. Kaya naman po, mariin po naming pinapaalalahanan ng ating mga elderlies, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo, ang ating mga lola, na maging mas maingat ngayong panahon ng pandemya. Para naman po sa ating media questions, galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, saan pong subgroup mapapabilang ang media sa updated guidelines on expanded testing protocol?
Will this also mean na kapag nakasama sa subgroups, employers or companies will no longer pay for journalist testing and have it for free sa licensed laboratories natin? Clarification lang po sa guidelines because our often exposure sa field makes us at risk of getting infected. Some of our colleagues already tested positive for COVID-19. Aiko, kinikilala namin ang malaking papel na ginagampanan ng mga mamamahayag, lalo ngayong panahon ng pandemya. Ayon po sa ating bagong guidelines, kasama po ang mass media sa subgroup J o ang economic priority workers o yung mga nagtatrabaho sa high priority sectors na may mataas na interaction at exposure sa publiko at nakatira o nagtatrabaho sa mga special concern areas. Kayo ay maaring matest every 3 months. Ngunit bago pa man napalawak ang ating testing guidelines, pasok po kayo at kahit sino mang Pilipino na symptomatic sa ating subgroups A, B, and C at yung mga asymptomatic pero may history of exposure sa subgroup D. Lahat po ng nasasaloob ng ating subgroups ay covered ng PhilHealth o kaya naman kung meron kayong mga private health insurance coverage para ma-reimburse for testing. Ayon din po sa ating bagong guidelines, kung hindi naman tayo napapaloob sa current guidelines, maaari pa rin ho kayo magpa-test gamit ang RT-PCR at your own cost. Ikaklaro ko rin po na nakapaloob din po sa ating guidelines na ang rapid point-of-care antibody-based test kits ay hindi dapat gamitin upang ma-rule out ang COVID-19. Ang mga test na ito ay kailangan pa rin gamitin kasama po ang RT-PCR. Para sa ating media partners, mag-ingat po tayo lagi, lalo na't madalas kayong sumasabak sa high-risk areas. Laging maging bida sa inyong mga activities at mag-sanitize agad lahat ng mga gamit bago po kayo pumasok sa inyong mga bahay. How often do hospitals have to disinfect their facilities, especially when a healthcare worker succumbs to COVID-19? What sanctions can DOH impose on hospitals that don't follow disinfection protocols and would not give their healthcare workers proper quarantine and isolation when exposed to a COVID-19 positive? Ayon po sa DOH Department Memorandum 2020-0208 o ang Interim Guidelines on Enhancing the Infection Prevention and Control Measures through Engineering and Environmental Controls in all health facilities and temporary treatment and monitoring facilities during the COVID-19 pandemic, kinakailangan po ang regular na disinfection at cleaning ng lahat ng health facilities and treatment and monitoring facilities upang ma-minimize ang risk infection para sa mga healthcare workers at mga pasyente. Ang sinasagawa pong cleaning at disinfection ay kailangang nakaayon din sa tamang protocol at standards for disinfection na nakasaad naman po sa Department Memorandum 200167 o Guidelines on Disinfection in Various Settings as an Infection Control Measure against COVID-19. Ngunit meron naman din pong potential na breach in the implementation of cleaning and disinfection protocols, especially in healthcare settings. Maaari niyo po itong idulog sa amin dito sa DOH upang agad po naming maimbestigahan at mabigyan natin ng karampatang aksyon. Dahil kasama po sa licensing requirements ng mga ospital na dapat meron po silang measures to control infection and prevention. Galing po kay Ivan Mayrina ng GMA News, question on reinfection. Hindi po pala ibig sabihin na ang na-infect at gumaling sa COVID-19 ay protektado na ng antibodies dahil pwede pang ma-infect ulit. Si Dr. Karen Senen, now fighting for her life in PGH, nakaramdam po ng simptomas just a few days after recovering from COVID-19. As we know, SARS-CoV-2, which is the causative agent of COVID-19, is a novel coronavirus, which means that to date, despite continuous efforts by the global scientific community to study the virus, there is still a lot to be discovered about this disease. Ayon po sa WHO, wala pa pong strong evidence na nagsasabi na people who have recovered from COVID-19 and have antibodies are protected from a second infection.
The WHO continues to review the evidence on antibody responses to SARS-CoV-2 infection. Pinag-aaralan din po kung gaano ba kalakas ang relationship ng pagkakaroon ng antibodies at clinical improvement. Sa larangan po ng medisina, hindi lang po test ang tinitignan ng mga doktor upang ma-evaluate ang improvement po ng isang pasyente. Tinitignan din po ng medical team ang buong clinical picture ng bawat COVID-19 case. Sa ngayon, hindi pa po sapat ang ebidensya mula sa mga malalaking studies na protektado sa pangalawang COVID-19 infection ang mga nakarecover na. Kaya po inaanyayahan po natin lahat, ang ating general public, na maging maingat pa rin. Patuloy pa rin po ang pakikipag-usap namin sa local at global experts para makapagbigay po kami ng mapagkakatiwalaang impormasyon at abiso. Dahil nga po napaka-dynamic ng COVID-19 virus, lagi po naming pinapaalala that prevention is still better than cure. Ang gagawin, manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan. Sundin po natin ang minimum health standards sa sariling proteksyon at para na rin po sa mga mahal natin sa buhay. Galing po kay Jenna Balaoro ng GMA News, ano po ba ang ating protocol sa contact tracing? Gaano katagal dapat ang contact mo sa isang COVID positive para ma-quarantine ka? Meron po bang specific na minuto like 10 minutes minimum para ma-quarantine ka? Or it doesn't matter how many minutes you had contact with the person? Ayon po sa ating updated guidelines on contact tracing of close contacts of confirmed coronavirus disease cases, Department Memorandum 2020-0189, ang contact tracing po ay ang identification, listing at follow-up ng mga taong maaring nagkaroon ng close contact sa isang confirmed COVID-19 case. Masasabi pong close contact ang isang tao kung nagkaroon po siya ng contact sa probable o confirmed case 2 araw bago ang onset of illness ng confirmed COVID-19 case. Hanggang sa panahon na mag-test na negative ang nasabing kaso base sa laboratory confirmation o iba pang approved laboratory test. So makikita po sa inyong mga screen ang criteria po natin para masabi nating close contact kayo. Unang-una, kailangan may face-to-face contact sa isang probable or confirmed case sa loob po ng 1 metro at higit sa 15 minuto, 15 minutes. Pangalawa, kailangan may direct physical contact sa isang probable or confirmed case. At pangatlo, direct care sa isang probable or confirmed COVID-19 case na hindi po gumamit ng tamang personal protective equipment. Muli, salamat po kay Dr. Juanico at pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya na ibahagi sa amin ang kalagayan sa Western Visayas. Ngayong malinaw sa amin ang kalagayan ng Region 6 at ang tulong na kailangan ng Western Visayas Region, maliwanag na ang paggapi sa pandemyang ito ay mangyayari lamang po kung magtutulungan ang bawat tao, ang mga ahensya ng pamahalaan at ang lungsod. Ang laban po natin sa COVID ay laban nating lahat. Naway lagi po natin isipin na kahit na ano po ang ating edukasyon, ano ang ating trabaho o ano po ang ating edad, ang bawat isa po sa atin ay tinatawag upang maging parte ng solusyon at magkaisa kontra COVID at makabangon mula sa masama nitong epekto sa ating lipunan. Maging mapagmasid at matandain sa pagsasagawa po ng ating health protocols. Ito'y makakatulong upang mapanatili ang ating kalusugan. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, ang pagiging bahagi ng solusyon ay makakapagligtas hindi lamang po sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ating mga kaibigan at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya naman po importante pa rin na sumunod tayo sa ating mga health guidelines. I-memorize na po natin ito. Maging bida po tayo. B, bawal ang walang mask. I, isanitize ang mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin ang totoong impormasyon. Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsable. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ibang pang miyembro ng ating komunidad.
Sa kamay po natin lahat nakasalalay ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Tandaan, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19.